Ako tayo mga kapatid sa ating presentation ng ating second speaker. Nakita ba yung screen ko? Nakita yung screen ko? Yes bro. Then, Okay. proceed ka bro, Denmark, 10 Okay. minutes. Okay. Thank you so much. Pax Bobisco, mga kapatid, Paxit Bunom. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Tayo po ay magpe-present ng ating orthodox teaching patungkol sa pagiging tunay na iglesia. Meron pong mga marka ang tunay na iglesia. Siyempre, kung kakakilala ka ng peking 20, makikilala mo na agad yung tunay na 20 pesos, di ba? So, meron nung pagkakakilanlan yan, yung peke at tunay. No, may palatandaan po mga yan. Ngayon, ano po ang tatak ng tunay na iglesia? No? Okay. Ano po ang tatak ng tunay na iglesia? So, this is the marks of the true church. Una, one, ang mga Adventist naniniwala, mga kapatid, sa iisang Diyos na tunay. Yeah. Holy. Holy, bakit? We are saved by faith alone. Oh? So we are already saints. Kami yung mga banal na nagsisitupad ng utos ng Diyos. Revelation chapter 14 verse 12. No? Catholic. We are also Catholic. Bakit? Sinusunod namin ang Great Commission ng ating Panginoong Hesukristo. No, at kami po ang nagpapahayag ng three angels message sa buong mundo. No? So, ngayon, ika-apat, apostolic. Apostolic, connected kami sa mga apostles. Teka, maingay. Sandali lang bro, kasi yung live ko bro, may problema dito bro. Sige bro. Apostolic. Apostolic, connected kami sa mga apostles, sa kanilang mga katuruan, gaya po ng sabat at ng hindi pagkain ng karumalduman. Mamaya po i-elaborate natin yan. Number 5, no? Orthodox. Ang Adventist po ang may pinakatamang katuruan, mga kapatid, hindi nagbabago, orihinal na galing sa mga santo ng Biblia. Kaya kami tinatawag na Orthodox. Huh? Number 6, Adventist, naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ikapito, prophetic. No, bakit? Kami po ang hinuhulaan ng Biblia, mga kapatid, na remnant sa Revelation chapter 12. Number 8, reformer. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo na nag-challenge sa interpretation ng Sabat ng mga Pharisees. No? Ngayon, pansinin po natin, ito po ang unang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. No? One church. The first mark of the true church is unity. Ayon po dito sa Catholic Education Resource Center, mga kapatid, no, we are united in our creed and our teachings. Iisa po, mga kapatid, dapat ang turo. Tanong, ang Adventist ba nagkakaisa sa turo? Yes. No? Seventh-day Adventists believe that there is one God, and this one God is three co-eternal persons who work together in unity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano po? Okay. So, tayo po yung nagkakaisa sa turo, no? So, pasok po tayo sa pinakaunang standard o pinakaunang tanda ng ating iglesia. Ngayon, eto po yan. So, sabi dito sa Catechism sa 813, the church is one because of her founder. No? For the Word made flesh, the Prince of Peace, reconciled all men to God by the cross, restoring the unity of all in one people in one body. Ang Adventist po, mga kapatid, ay united. Again united po kami sa isang turo. Ano pong turo yan? Na iisa ang tunay na Diyos. Yan. Nasa aming fundamental beliefs po yan. Unlike po sa iba, sila po ay nagkawatak-watak. Ano ho? Mamaya, didiinan po natin yan. Okay? Ngayon, ang ikalawang palatandaan ng tunay na iglesia ay banal. No? Holy. Ang sabi dito ng The Catholic Answers,
The Catholic answers sa article na pinamagatang On Your Marks, the Church is Holy. No? Ito ay noong June 29, 2013. Sabi dito, the Church is not holy because of her members. She is holy because her founder Jesus Christ is holy. Oh, sino po ba ang tunay na mga banal, mga santo? Ayon po sa Biblia, Revelation chapter 14 verse 12, here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and hold fast to the faith of Jesus. Kami mga kapatid, ang tapat na sumusunod sa utos ng Diyos, hindi nagbabago ng utos, hindi lumalabag sa utos, kundi sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Ngayon, ano pa mga kapatid? Okay. Pangatlo, ang pangatlong marka ay Catholic. Ang salitang Catholic, according sa Wikipedia, mga kapatid, the word Catholic derived from the word Catholicos, no? Sabi niya, from the ancient Greek adjective, o pantukoy na universal, hindi naman po pala noun adjective. Ano po ibig sabihin ng adjective? No? According to the whole, in general, or to the whole, or universal. No? So, ang Catholic ba at Roman Catholic pareho? Ang sabi ng Fatima.org, the use of the term Roman Catholic and Catholic not actually the same. Bakit? The word Catholic, ano ibig sabihin yan? Mula sa Catholicos, universal. Ang ano ibig sabihin ng universal? No. Ang sabi dito ay primitive non-ecclesiastical sense. Ano ibig sabihin? Katulad nito, the Catholic resurrection, the Catholic goodness of God. No? Ano pa? Marami. Pwede siyang gamiting adjective pero hindi noun. Adjective po yan, hindi po siya proper name. No? Ngayon, pag sinabing Catholic, sino po ba ang kabilang sa Catholic? Ang sabi ng CCC 836, all men who are called to this Catholic unity of the people of God. Lahat daw. All mankind. Sabi niya, no? To it in different ways belong our order, the Catholic faithful, orders who believe Christ, and finally all mankind, called by God's grace to salvation. Tanong, dun ba sa all mankind kasama ang Seventh-day Adventist? Yes, kasama. All mankind, di tao kami, di ba? Kaya ngayon, ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, we are in 235 countries out of 250 countries all over around the world, mga kapatid. So that's why we are Catholic. No? Now, ano ang sabi ng ating presidente? Pinatutunayan ito ng ating former president, ni President Neil Wilson. Adventist Review, March 5, 1981, page 3. Sabi niya, no? Is Seventh-day Adventist Catholic? Answer, yes. There is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Yan. No? Ngayon, pang-apat na marka, apostolic. Pagka sinabing apostolic, anong ibig sabihin? According dito sa Oxford Learner's Dictionary, mga kapatid, connected with the apostles or to their teaching. Ano po ba ang turo ng mga apostoles, mga kapatid? Ang sabi dito, no? Ang apostolic doctrines ay nasa Ezekiel chapter 44 verse 23 to 24. No? Ano sabi diyan? Yung unclean and clean, they shall keep my laws, they shall hallow my Sabbaths. Bakit? Kasi yung pinuno namin ay Sabbath keeper si Jesus Christ. Hindi po Sunday keeper, ha? Hindi po Sunday keeper, Sabbath keeper po si Jesus Christ. Kaya doon sa iglesia sa ilang, no, tinanggap namin yung mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ano mga aral yon? Yun nga po, yun nasa Ezekiel. No? At aking ituturo sa aking bayan. Anong ituturo? Pagkakaiba ng malinis at ng marumi, pagsunod ng kautusan, at pangingili ng Sabat. Kaya po, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist po, kami po ay one holy, Catholic, and Apostolic True Church. Mga kapatid, batay po yan
Hindi lamang sa Biblia, kundi maging sa mga referensya ang ating nilatag. No? Ngayon, pasusubalian niya ng ating kausap, ay kailangan niya ring tutulan ang kanilang mga referensya. Yun lamang po at maraming salamat, Mr. Moderator. Diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating second speaker. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating first speaker, Brother Eugene Gapo ng Roman Catholic Church. Your time start now. Pa-unmute, bro. Okay bro, salamat Mr. Moderator. Unang tanong. Sabi mo, hindi Roman Catholic Church kasi ang tunay is yung Seventh-day Adventist na itinatag, ang Seventh-day Adventist ay tatag ni Kristo. Kaya sabi mo yan yung tunay. Ang tanong ko sa iyo, sino ang founder ng Seventh-day Adventist batay po sa inyong libro na Seventh-day Adventist Believe na nakasabi dito, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ang tanong ko, sinong founder? Si Kristo o si Ellen Goldwhite? Si Cristo, si Ellen. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Okay, batay po sa ating rules, ang nailatag lamang ang siyang dapat itanong sa first cross-examination. Okay, so iniisip ng kabilang panig na hindi pa daw niya nilatag yan. So automatic next question ayon sa ating rule. Okay. Yung bang ginagamit mo is standard reference ba yun o inyo lang libro? Standard. 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 Lahat po ng ginamit ko, base po yun sa inyong katisismo, mga website, at inyong mga referensya. No? Okay. Kaya kung hindi ka po kayo nakinig sa aking presentation, ay wala po talaga kayong maitatanong ngayon. Next question. Ngayon, ang tanong ko, batay dito sa dictionary na hawak ko, ang Catholic, sabi niya Catholic Church eh. Di ba? Kasi sila din Catholic. Batay sa dictionary, ang Catholic is a member of the Roman Catholic Church. Ang tanong, membro ka ba ng Roman Catholic Church? Membro ka ba? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Yung encyclopedia na hawak niya, yung dictionary yung hawak niya, hindi ko po nilatag yan. Next question. Okay, so again, automatic next question to dahil wala daw siyang Oh. nilatag. Diyan sa Biblia na lang tayo kasi ayaw niya tanggapin eh. O, diyan sa Biblia tayo. Objection. Mr. Moderator, side comment. Ayaw ko daw tanggapin. Huwag na siya mag-side comment, Mr. Moderator. Hindi ko papayagan yan. Okay, so ang objection dito, side comment daw yun. Brother Gapo, meron ka bang counter objection or hahatol? Ay, wala na bro. Okay, so hahatol mo tanong na ko- ako. Wait lang. Hahatol mo na ako doon sa sinasabing side comment. Hindi ko kasi muna malaman kung side comment yun or nagpipremise si Brother Gapo dahil hindi pa siya buo yung tanong ba. Pero ibibigay ko ulit kay Brother Gapo yung kanyang pagtatanong. He can rephrase or ulitin lang. So proceed lang ha bro. Ito yung tanong ko bro. Kasi ang tanong ko ay ganito. Sa Biblia tayo. Meron ba tayong mababasa even kahit anong translation sa Biblia na I will build my Seventh-day Adventist Church? Meron o wala? Meron. 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 Anong Next sitas? question. Wait lang. Anong sitas Next question. mababasa I will build my Seventh-day Adventist Church? Biblia. Okay, sitas. Anong sitas mababasa? Revelation chapter 12 verse 17. Okay. Bakit? Wait lang. Kasi kami lang, 20 seconds. Proceed. Kami lang ang sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Ang Roman Catholic, lumalabag na sa utos, nagpalit pa ng utos. Kaya hindi po sila pasok doon Next sa question. Revelation 12. Okay. Ang tanong ko, meron bang mababasa sa Biblia, I will build my Seventh-day Adventist? Sabi niya, meron. Anong sitas? Sabi niya, Revelation 12:17. Ngayon, kung babasahin natin ang Revelation 12:17, meron ba tayong mababasa, I will build my Seventh-day Adventist Church? Meron o wala? Meron o wala? Yes. 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 Implied. Yes. Behind the text. Bakit? Kasi ang Seventh-day Adventist, ulitin ko, kami ang sumusunod sa utos, ang Roman Catholic lumalabag at nagpapalit ng utos. Kaya hindi ho kayo pasok dyan. Lalong-lalo na binago nyo ang araw ng Sabat patungo sa linggo, sabi ni James Cardinal Gibbons.
kung wala akong mababasa sa Revelation 12:17, aaminin mong sinungaling ka ngayon. Time stop muna. Hindi ko papayagang may tanong yan, bro. Next question. Ayun sa ating rules. Sige bro. Time ratio. Okay. You can replace, Dito bro. na lang tayo bro sa sa Catechism of the Catholic Church. Kanina sinabi ko standard ba yan? O inyong libro sabi niya standard. Ngayon, batay po sa Catechism sa 846, ang sabi dito, kapag ikaw po ay hindi mananatili sa Catholic Church, hindi ka po makatanggap, you cannot obtain salvation. Paniniwalaan mo ito, hindi? No, dahil hindi po yan biblical. Ang kaligtasan namin, base sa Biblia, Acts 4:12, kay Jesus Christ lang, hindi yung sa pagiging Katoliko. Wala pong ganyan sa Biblia. Okay, next question. Next question, ito. Sabi niya, one Holy Catholic Apostolic Church sila. Ngayon, dito tayo sa sinasabing Catholic. Pag sinasabi nating Catholic, alam naman niya, throughout the whole world. Lumaganap na ba kayo sa buong mundo? Yes or no? Yes. Next question. Okay. Next question. Sabi niya, lumaganap sila sa buong mundo, Catholic sila. Batay po dito sa inyong Alpha and Omega, ang Catholic po ay may Santo Papa. Tatanggapin mo ba ito? 10 seconds. 10 seconds. Proceed. Okay, yung Catholic dyan, sumipsip ng Greek philosophy. Pagano po ang church nila dyan? Paganong Next Katoliko. Kung kayo yan, pagano question. po kayo? Next question. Next question. Sabi niya is apostolic sila. Dito naman tayo sa apostolic. Sabi niya apostolic sila. Ngayon ang tanong, may connection daw sila sa apostol. Ang tanong, anong taon kayo umabot dito sa Pilipinas galing Jerusalem kung may connection kayo sa apostol? Anong taon? Anong taon bro? Taon. Anong taon? 1900s. Next question. 1900. Next question. Sinong tao na nagdadala yan ng Seventh Adventist galing Jerusalem papuntang Pilipinas? Aba, marami. Oh, Bigyan mo marami. isa, bro. Next question. Bigyan mo kung isa sa maraming tao kasi sabi niya mayroon silang connection sa apostol. 1900 pala dumating dito sa Pinas. Sinong tao na nagdadala niyan galing sa Jerusalem? Counter, Mr. Moderator. Walang counter. objection to, bro. Objection. Okay, proceed, bro. Objection ko, Mr. Moderator. Hindi niya ako pwedeng pilitin sumagot kasi hindi huyang categorical. Next question. Sa dinami-dami na sinasabi mo, makapagbigay ka ba sa akin ng isa? Makakapagbigay ka ba daw? Yung tanong na pwede, hindi. Kasi marami huyan. Hindi ko mababanggit yan. Maubos ang oras natin. Kanina, nag-present ka ng link ng Seventh-day Adventist website. Ngayon, ang tanong, standard ba yon o hindi? Yes, standard yon. Dahil website namin yon. Oh, unlike dyan sa CCC mo, no, magsisisi ka pag binasa mo yan kasi galing kayo sa pagano. Next Okay. question. Next question. Define what is standard. Oh, objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Malayo na po sa aming topic ang question niya. Okay, Next so, question. Out of topic daw to. Counter objection muna sa kabilang panig. Okay, wala na bro. Anong oras bro? Ano na lang, bro? 21 seconds. Proceed ka, bro. 21 seconds. Ngayon, dito tayo bro sa sinasabi niyang one daw sila. Kung one kayo, bakit marami kayong mga sekta? Lokal, Reform, Todo El Mundo. Bakit marami kayo kung isa lang kayo? Ba't madami daw kayo? Isa lang kami dahil ang paniniwala namin, iisa lang, darating si Kristo. Kayo po, magkaiba kayo ng Eastern Orthodox 7 Church. minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate.